Dear text reader, naririto po ang istorya ng dalawang puso na pinagtagpo. Ang istoryang pinamagatang Mahal. Ito po ang inyong text reader. Ang aking ama ay isinilang noong 3 ng Abril, 1933 sa Amaya, Tanza, Cavite. Isang karpintero at nang lumaon ay natutong mag-ahente ng mga binebentang mga sasakyan. Pero ang aking ama pala ay isang manggagamot, at nakakapagpagaling ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng kanyang mga bulong, nang minsan daw nang manggamot siya, at nanalangin ng taimtim, bigla na lang daw nilang nakita ang aking ama, na nasa uluhan na ng may sakit, kung saan ito nakahiga. At ito'y kanyang napagaling. Maraming naging kakaibang karanasan ng aking ama, lalo na noong panahon ng kanyang kabataan. Tulad ng nahulog daw si tatay sa kanilang sinasakyan, at bumagsak sa daan kung saan tumatakbo ang mga sasakyan. Napunta daw ito sa ilalim ng truck at nagpagulong-gulong upang makaiwas sa mga gulong ng sasakyan. Ang mga karanasan ng aking ama ay may mga halong kababalaghan. Nang minsan daw ay hinabol ito ng kulog at naging katatawanan, sa ilang nakakaalam ng kwentong ito. Hindi pala kwento ang aking ama tungkol sa kanyang mga karanasan, nalalaman ko na lamang ito sa kwento ng aking ina at ng kanyang pinsan na palagi niyang kasama. Tulad ng una palang magsama ang aking mga magulang, nagkaroon ng sona noon, at ang utos ng presidente ay lipunin ang lahat ng mga kalalakihan, upang tignan ang mga may tato sa katawan. Nagsidatingan daw ang mga barangay tanod upang kunin ang mga kalalakihan. At kabilang sa pinasok, ang bahay ng aking mga magulang. Nag-alala ang aking ina, ngunit kaagad din namang nagsilabasan ang mga nagsipasok sa kanilang tahanan. At ang wika, isang batang lalaki lang ang naandyan. Napaisip bigla ang aking ina, bata, at paglayo ng mga tanod ay agad pumasok sa bahay ang aking ina at nakita niyang nakaupo roon ang aking ama. Nagtaka na lamang ito tungkol sa nakita nilang bata. Natutuwa ako sa mga kwento nila tungkol sa aking ama. At nang minsang napahinto ang bus na sinasakyan ko sa ilog ng Tanza, Cavite. Naalala kong bigla ang isa sa mga kwento nila. Noong panahon daw ng giyera, dito raw tumalon ang aking ama at niilangoy ang ilog, upang makaiwas sa mga sundalong Hapon. Katulad ng tatay ko, naranasan din ng nanay ko ang panahon ng giyera. Ipinanganak ang aking ina noong ika-27 ng Oktubre, 1939 sa Manapla, Negros Occidental. Bago pa man magkagiyera ay yumaon ang kanyang ama, noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. Inampon silang magkakapatid ng ilan nilang kamag-anakan kaya't sila'y nagkahiwa-hiwalay. Ang aking ina ay napunta sa kanyang tiyahin. Noong una ay masarap ang buhay nila dahil may kaya sa buhay ang kanyang tiyahin. Ngunit biglang dumating ang giyera nang pasukin ng mga Hapon ang Pilipinas. Katakot-takot na hirap ang kanilang dinanas. Kung saan-saan sila nagtago, at doon na naglaho ang maunlad nilang pamumuhay. Mahaba ring panahon ang dinanas nilang hirap. Hanggang natapos ang giyera, doon na naging mabagsik kay nanay ang kanyang tiyahin. Kapag nagalit ito ay pinapaluhod siya sa asin, kung di naman ay isinisilid siya sa sako bago isasabit. Kaya lahat ng utos ng tiyahin niya kahit mahirap ay pilit niyang sinusunod. 6 na taong gulang siya nang pagpastolin siya nito ng kalabaw. At tuwing 3:00 ng madaling araw ginigising siya nito at magraw-rosaryo ang kanyang tiyahin. Madilim pa raw ay uutusan na siya ng kanyang tiyahin na pumunta sa bukid. Minsan daw ay hating gabi siyang inutusan nito na walang katao-tao. Takot na takot daw siya at baka may aswang sa mga dinaraanan niyang tubuhan. Kaya't nagdarasal daw siya habang tumatakbo.
Ilang taon nang lumipas, nakaramdam daw ng inggit si nanay sa mga estudyanteng nagdaraan kung saan naruroon siya at nagpapastol ng kalabaw. Dito niya raw naisip ang magtrabaho sa tubuhan upang makapag-aral. Hanggang pumasok na nga siya sa eskwelahan at naging kaklase niya pa ang isa sa kanyang kapatid. Ngunit grade 2 lang ang natapos niya dahil wala raw mautusan ang kanyang tiyahin. Lumipas ang panahon at naging dalagita na si nanay. Isang araw nagmamadaling tinawag siya ng isa sa kanilang kapitbahay. May dayuhan daw silang bisita mga taga Manila. Agad din namang sumama si nanay. Nang makaharap nila ang dayuhan, inalok nitong sumama sa Manila ang aking ina upang bigyan siya ng trabaho. Pinag-isipan niya itong mabuti, hanggang makumbinsi din siya ng kanyang kapitbahay. At napilitan na ngang tumakas sa kanyang tiyahin ang aking ina. At lula ng helicopter ang Commodore pabalik ng Manila kasama ang dalagita. Nang makarating sa Manila, binigyan na nga nila ng trabaho ang dalagita. Mabait daw ang amo ng aking ina at lagi din siyang inaalala. 6 na taon ang inaalagaan niyang bata at 12 anyos naman siya ng panahong yun. Ngunit may kapilyuhan ang kanyang alaga at palagi na lang daw siyang kinukurot. At nang masaktan na raw siya sa kurot nito, ay kinurot niya na rin ang bata at umiyak. Dali-daling nagsumbong. Natatawa na lamang daw sa kanila ang mga magulang ng bata dahil alam nilang 12 anyos pa lang ang yaya nito. Dumating na sana ang swerte sa aking ina nang magtrabaho siya sa pamilya ng isang Commodore, tulad ng mga plano sa kanya ng mag-asawa, ngunit iba ang nakatadhana sa kanya. May mga mayayaman din daw na nagkagusto sa kanya noon, ngunit wala pa sa isipan niya ang tungkol sa bagay na yun. Maging ang mga gwardyang araw ay palagi siyang binibiro. Hanggang di na niya nagustuhan ang biro ng mga ito, kaya't dumampot daw siya ng bato at pinukol ang mga nang-iinis sa kanya sabay takbo. Naging matapang ang aking ina dahil sa kanyang matinding karanasan at sa kanyang pamumuhay mag-isa sa Manila. Nang ibang bansa ang Commodore, at nang lumaon ay sa ibang lugar na rin nagawi ang aking ina, at nagkaroon ng bagong kakilala. Dahil ibig niyang magkaroon kaagad ng trabaho, niyakag siya ng kaibigan niya sa isang lugar. Isang restaurant daw ang kanilang papasukan. Kaya't sumama kaagad ang aking ina. Sa kanilang pinuntahang restaurant may kinausap na lalaki ang kanyang kaibigan, at tinawag siya at ipinakilala. Habang kinakausap siya nito ay saglit namang may pinuntahan ang kanyang kasama. Maya-maya pa'y pinapasok siya sa isang pintuan at bigla siyang kinabahan nang makakita ng kama. Agad siyang nagsalita. Ang akala ko magtatrabaho kami dito. Oo, bibigyan kita ng trabaho. At doon itinulak niya ang lalaki at saglit na kinuha ang suot nitong high heel at ipinukpok sa ulo ng lalaki sabay takbong palabas. Hindi na niya nakita ang kanyang kasama, at habang naglalakad siyang papalayo ay nakakita siya ng police substation at tinungo niya ito at nagsumbong sa mga pulis, dahil labis din ang pag-aalala niya sa kanyang kasama. Saglit niyang ikinwento ang nangyari. Magtatrabaho daw po kami sa restaurant. Pero may restaurant bang may kama? Agad ding pinuntahan ito ng mga pulis at nahuli ang nagtangka sa aking ina. Sa mura niyan edad ay napakarami ng hirap at pagsubok ang kanyang dinanas, hanggang magkaroon na naman siya ng bagong kakilala na isang mananahi. At dito na niya napag-isipang mag-aral manahi. Dahil ibig niyang matuto ay minabuti niyang pasyalan kaagad ang bago niyang kaibigan at samantalahin ang alok nitong gamitin ang kanyang makina. At nag-umpisa na nga siyang mag-aral manahi. Naupo siya sa may tapat ng bintana kung saan naruroon ang makina. At nag-umpisa na ngang pag-aralan kung paano patakbuhin ang makina. Lumipas ang 1 oras. Saglit na napahinto ang aking ina sa pagpapatakbo ng makina at tila natuwa ito nang unti-unti na niyang napapatakbo ng maayos ang pananahi sa makina. Nang mapatingin siya sa labas, at kaagad niyang nakita ang isang lalaki na nakatitig sa kanya.
At muli niyang ibinaling ang isipan sa pananahi. At ito na nga ang pinagsikapan niyang pag-aralang mabuti, upang ito na rin ang kanyang maging trabaho. Hanggang doon na rin siya, patirahin sa bahay ng kanyang naging kaibigan. At dahil dito, malimit nang, napapansin ng aking ina, ang lalaking laging naroroon sa labas ng bahay ng kanyang kaibigan. At malimit niya itong nahuhuling nakatitig sa kanya. Araw ng linggo ay nagsimba ang dalawang magkaibigan, nang mapansin niyang may lihim na sumusunod sa kanila. At nang matapos magsimba ay sumabay na nga sa kanila ang lalaki na naroon sa kanilang likuran. At dito hindi na napigilan ng aking ina na magsalita. Ano ba? Para kang asong sunod ng sunod. Kapwa natawa sa kanyang sinabi ang dalawa nitong kasama sa paglalakad, na tila magkakilala. Hanggang malimit na nga siyang sabayan ng lalaki sa tuwing siya'y lalabas ng bahay. At dito nagumpisa ang kanilang pagkakaibigan. Dumating ang okasyon at nagkaroon ng party. Niyakag siya sa kasiyahan ng kanyang kaibigan at nagpumilit ding sumama ang lalaki. Ngunit sa dinaluhan nilang party ay nagkaroon ng malaking kaguluhan at pinagtulungan ang kasama nilang lalaki. Dito nakadama ng awa ang aking ina sa binatang lihim na nagkakagusto sa kanya. Ito ay isinugod sa hospital at agad pumunta ang kanyang mga magulang. Nagdemanda ang mga magulang ng binata sa nangyari sa kanilang anak, at ang aking ina ang naging saksi sa lahat ng pangyayari. Nang gumaling ang binata, ay sinimulan na nga nito ang panliligaw. Di nagtagal pati ang nanay ng binata ay naging mabait sa kanya at pabirong nirereto nito ang kanyang anak. Nakarating ang balita sa kanyang mga kaibigan at nagkaroon ng pustahan. Isang case na beer pag napasagot mo. Kaya't lalong pinagbutihan pa nito ang panliligaw, na malimit ding idinadaan sa sulat. Nang minsan, nakadama ng selos ang aking ina, nang makita niyang may kausap itong babae, at nabalitaan niyang may gusto ito sa kanya. Sa selos ay isang panyo ang kanyang tinahi at nilagyan ng pangalang, Dan. Bago, isinampay sa may pintuan nila. Hanggang isang gabi, himbing na himbing ang aking ina nang dalawin siya ng isang panaginip. Isang lalaki ang naruroon at nakatayo sa kanyang tabi. Nang bigla itong dumilat at kitang-kitang niya ang asawa ng kanyang kaibigan na nakapasok na ang mga kamay sa loob ng kulambo niya. Napasigaw siya, at marami ang nakarinig. At kinatok ang kanilang pintuan. Kaagad namang nakaalis roon ang asawa ng kanyang kaibigan. Dahil sa nangyari, sa sobrang pag-aalala ng masugid niyang manliligaw, inalok siya nito na doon na manirahan sa kanilang bahay. Gayon din naman ang gusto ng ina ng binata. At dahil sa kanyang kalagayan ay napilitan na rin siyang sumang-ayon. At sa mura niyang edad sumama siya sa aking ama. At nagsama sila Diosdado Ariban Gutierrez at Mercedes Tading Los Goles bilang mag-asawa. Na nagmula sa Tanza Cavite, at sa Bacolod City. Na pinagtagpo ng tadhana, sa Tramo Pasay City. Nang lumaon ay nangupahan ng lupa sa Malibay, Pasay City. At nabiyayaan po sila ng 8 anak, ngunit 2 sa kanilang mga anak ang maagang kinuha ng poong may kapal. Maraming salamat po sa Diyos sa walang hanggan nilang pagmamahalan. Maraming salamat po sa aming mga magulang, sa wagas nilang pagmamahalan. Kami po'y patuloy na nagmamahal sa inyo. At naway naibigan nyo ang istorya na matagal nyo nang gustong isulat. Ang istoryang Pinamagatang Mahal. I understand just how you feel. Your love for me, why not reveal? It's over now, but it was grand. I understand, I understand. If you
ever change your mind, come back to me, and you will find me waiting here at your command. I understand. Oh, I miss you so. Please believe me when I tell you that I can't stand to see you go, for I know if you ever change your mind, come back to me, and you will find me waiting here at your command. I understand. I understand just how you feel. Let bygones be bygones, for always remember